Hello, good morning po sa mga narito and we praise God po sa mga patuloy po nakasubaybay sa atin pong live dito po sa Christ in Every Home Church. And we continue to request po sa mga nanonood to please do like and share our page and to share this blessing to others na gusto rin niyo po makakilala sa Panginoon. So, dahil meron pa tayong time limit for 30 minutes. So, tayo po ay magsisimula na po. So, the preaching series is entitled Christian Lifestyle Through Success. And ang akin pong series ay pinamagatan po natin Faithfulness to the Same Goal, God's Will, and Glory. And matatagpuan po natin ang ating pong ating message dito po sa Matthew chapter 25 verses 14 to 29, the parable of the faithful servant. So yan, bigyan ko lang po kayo ng konting background before this verse is included po dun sa Matthew chapter 24 to 25 na pangaral ng Diyos patungkol sa end times, and also nagbigay din siya ng mga talinghaga na in relation ba sa end times to highlight the following to every believers. First is awareness, na tayo ay maging aware ba, conscious sa mga nangyayari na ito ay inaasahan na ng Diyos simula pa. And nasa salita ng Diyos yun. And another one is alertness and wisdom, na tayo ay palaging manatiling alert ba sa mga nangyayari at mamuhay ng may karunungan. And lastly, which is the focus of our study, is readiness. So, ano nga bang connection in relation po sa ating pong series? So, yan. Before we start, bigyan ko lamang po kayo ng katanungan po sa ating pong pag-aaral. Sa mga fresh graduate o sa mga magtatapos pa lang, bakit yung program at pinamagatang commencement exercises in this na graduation day. Kasi di ba yung word na commencement, kapag ginagamit natin, it means pagsisimula. Samantalang yung graduation, it means pagtatapos. So ironic, di ba? Pero sa ating mga nakapagtapos na, nakapag-aral, alam natin yung meaning nun. Ibig sabihin nun, that graduation is the first step for the beginning of achieving success in life. Para tayo ay sumakses, kailangan muna nating mag-aral. And malalaman natin na sapat ng ating nalalaman kapag tayo ay nakapag-graduate na. Yeah. And we celebrate sa mga nakapagtapos na po ngayon, and we pray po na magamit po natin ito upang mag-reflect po tayo ba sa ating buhay. Ngayon po na tayo ay nakapagtapos na or looking forward sa ating pagtatapos, magkaroon po tayo ng short reflection. So, ano ba yung mga bagay na kailangan nating pag-muni-munihan ba ngayong special month na to na atin kung sineselebrate or looking forward to celebrate graduation. Dito natin malalaman, di ba, na success in life is everyone's goal. Lahat tayo may hangad na magtagumpay sa buhay. And ano pa? Education is the first step to achieve our goal, to succeed. Kaya tayo nag-aaral sapagkat ang layunin natin sa ating buhay ultimately is to succeed. And ano pa? We need to work our way to succeed in life. Hindi lamang po na porket nakapagtapos na tayo ay hindi na po magsisikap na magtrabaho. Siyempre, lahat po tayo kailangan magtrabaho. Kailangan natin pagtrabahuhin ng mga bagay para tayo ay magtagumpay. And lastly, of all these things that we have done, we have achieved education and titles and work, salary, reward, and promotion. Does my life work out? So yun yung malaking katanungan natin na dapat nating isipin. Tayong lahat ng mga narito at nakikinig, we must ask this question na lahat ba itong mga achievements na nakuha natin, though people will congratulate us, is this thing, can we count on these things na masabi natin na na-achieve natin yung purpose sa ating buhay? So the ultimate question is, do you know the purpose of your life?
Yun po. So ano nga ba yung purpose ng bawat isa sa atin? Sabi ng Diyos, ano bang ultimate end ng bawat tao? Sabi dito sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? Ang sagot, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. So this is the ultimate purpose of every creation, that our purpose is to glorify God in our life and also enjoy Him forever. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, therefore whether you eat or drink or whatever you do all things for the glory of God. And yun yung goal ng bawat sa atin, and yun yung makukuha natin sa ating pag-aaral po. So sabi dito sa Matthew chapter 25 verse 14, just like a man about to go on a journey who called his own slaves and entrusted his possessions to them. We know, di ba, na ang talingagan ng Panginoon, meron siyang spiritual meaning and kailangan ng spiritual understanding. So, yan. Natin po itong indeed. We can say dito that the master here dito sa verse 2 refers to God, and meron siya dito tinawag na his own slaves. Ang Diyos at ang kanyang mga servants, ang mga tauhan. Ngayon ang tanong ko, sino ba ang master ng iyong buhay? Who is the master of your life? I do not mean to say na tayo ay alipin ba, but in reality, we are all slaves of something else. Whether it's God, whether it's our desires, our love to some things, or whether our master is the devil. Merong mga ganun. So, ang tanong dito, sino ba yung kinikilala mong Panginoon ng iyong buhay? Kung ito ba ay ang kaaway ng Diyos, or ito ba ang ating sarili, which according to the Bible and according to the experiences of all of us, nating lahat, na hindi yun reliable, na yun yung magpapahamak din sa atin, or is the master of your life God? Sabi nga dito, sa nabasa natin, di ba, na ang ating ultimate purpose is to glorify God. And based on this verse, it says to us that for us to succeed in life, we must have the right master. Ano yung matututunan natin dito? True success begins with the right master of our lives. And who is the right master of our lives? But the Lord Jesus Christ. We succeed in life when we know God and have an intimate relationship with Him. Yan, the first step for us to succeed is not education. It's not yung kailangan makapagtapos natin ng K-12 and then magkaroon ng college degree or postgraduate degrees bago tayo sumaksid. But yung first step, foundational step para tayo ay magkaroon ng tagumpay is to have Jesus Christ as our Lord and the Savior, and have an intimate relationship with Him, close relationship with God. To succeed in life, each must put their faith in the Lord Jesus Christ as Master and Savior. So, kayo po na mga nakikinig, kung may desire po tayo, lahat naman po tayo mag-desire na sumaksid, na magtagumpay sa ating buhay. But the reality is, it will only happen when you submit to God. When you come to God, come to Him in humility, repent of your sins, and put your faith in the Lord Jesus Christ para una mapatawad ang ating mga kasalanan at maligtas tayo sa kapahamakan and sa defeat, sure defeat na nakaabang sa atin habang nung tayo ay wala pa sa Kanya. So, yun, tagapin natin at tapos sa ginawa ng Panginoon sa krus, na Kanyang inalay ito para sa kapatawaran ng ating kasalanan, at siya ay nabuhay muli matapos ng 3 araw bilang pagpapatunay ba sa atin na siya nga ang pinili ng Diyos, na siya lamang ang ating tagapagligtas. Again, to succeed in life, we must put our faith in the Lord Jesus Christ as our Savior and as our Lord. As we continue, sabi dito sa verse 14, after He entrusted His possession, after recognizing His servants, He entrusted them with His possession. Meron dito isa na binigay ng 5 talents, meron isa na 2, meron dito na isa lang na binigay na talent. And
bakit ganito yung binigay, hindi pare-pareho. According to the master, he gave them according to his own ability, to the ability of each servant na kilala niya before siya umalis. So we say here dito, what we can reflect on this is lahat ng mga mananampalataya ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng bahagi upang tayo ay makamit natin yung purpose natin. What is that purpose? Again, is to glorify God. How? We are entrusted, each person is entrusted by God with this purpose to glorify Him using those resources. We glorify God when we use His resources. Because the earth is the Lord's and all it contains, the world and those who live in it. Lahat ng mga narito sa mundo, kaya tayo ay pagmamayari ng Diyos. So lahat tayo na nampalataya sa Diyos ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng alinman sa mga resources na yun para mabigyan siya ng kapurihan. And God has given it to us according to our own ability. That is a reflection kung gaano ka-intimate ba yung pagkakakilala sa atin ng Panginoon. Na pinagkatiwalaan na tayo according sa kakayahan natin na maglingkod sa Kanya. That is a reflection ba na unfair ng Diyos, but that is a reflection ba ng intimacy ng relationship ng Diyos sa atin, na kilalang-kilala niya tayo. And to some people, they may say that God is unfair because of quantity, but sabihin ko sa inyo na regardless ba kung yung quantity ba ng resources na binigay sa atin ng Diyos, it will only accomplish either of the two things. Either it will cause it to glorify God, or either it will cause it to put shame in our testimony. So, yung dito sa verse 2, we can honestly say, diba, that the one who was given 5 talents has an equal advantage with the one with 2 talents and with 1 talent. May equal silang advantage na binigay ng Diyos para lang sila makaglorify sa Kanya. We will learn that later on. And atin din po nalaman, diba, sa Ephesians chapter 2 verse 10, that we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So lahat tayo ng mananampalataya ay dinisenyo ng Diyos. Hindi lang sa kaligtasan, kundi sa mga mabubuting gawa. Sapagkat lahat tayong mananampalataya ay sa mata ng Diyos, wala sa atin na parang itsapwera lamang o exempted ba, or walang sinuman sa atin na after niligtas ng Diyos ay isinantabi niya. No. All of us we're given by God purpose for good works so that we glorify Him through our good works and use it as an opportunity para mga tao rin, mga kasama natin ay makakalala din sa Panginoon. So, what is good works? And what's the principle that we can get? All believers of God, glorify Him by doing good works. So, good work is an avenue for us to glorify God. That is the purpose kung bakit binigyan niya tayo ng kanya-kanyang talents. So as we continue with this verse, makita natin dito yung quality ba ng service ng mga servants sa pinagkatiwalaan. Sabi verse 16, 17, and 19, the one who had received the 5 talents immediately went and did business with them and earned 5 more talents. In the same way, the one who had received the 2 talents earned 2 more. We will only focus dito po sa dalawang munang servant ito, not the last due to time constraint. But the purpose, the message is still the same. Na, yan, those 2 servants that were given 5 and were given 2, pinakinabangan nila yun, ginamit nila yun, nag-invest sila sa kapaanong paraan hindi dito binigyan ng detalye ng Diyos for us to give us understanding that whatever God has given to us, gawin natin kung ano man ang gusto natin gawin doon, as long as it is moral, it is biblical, therefore it's moral, and whether or not it's legal. Kasi yung legal, interchange na, over time na, nagbabago din yun.
nagbabago siya. But the Word of God says that whatever is right in whatever is right, even though it is said by others as illegal or hindi maganda, is always the right thing to do. Yan, ganun. So, yun, ano ba yung quality ng mga servants na nandito? Bakit nila na-achieve yung success ba dito? Paano natin nasabi na yung ginawa nila ay good, yung works nila is of good quality? We can say here, and we can learn from these two servants, that upon receiving, after nilang ma-receive ba, yung pinagkatiwala sa kanilang Diyos na talent, they receive it with readiness, with promptness or urgency, and hindi na nila ito pinahalagahan, bagkus ay pinagsumikapan pa nilang pagtrabahuin para pagdating ng Diyos, pagdating ng kanilang master, anytime, hindi nagbigay ng specific date, ay sila ay ready at sila ay makomment ng Panginoon. So ano yung dito? Ano yung ma-learn natin dito? How can we achieve good? How can we achieve the good works? The quality of good sa ating mga ginagawa sa Panginoon. Una, when we receive it, when we receive what God has given to us with promptness and urgency. In short, na kapag na-receive mo, kapag tayo binigyan ng Diyos, ito ay pinahalagahan natin at ginamit natin, hindi yung parang set aside, dinevelop natin, treasure natin, and we do it ba with eagerness or with the sense ba na this is for God, therefore I must do it, and I must do it immediately. So ganun. Ano pa? Good works are achieved when we work with perseverance. Yun. Bakit nagbunga yung kanilang investment ba? Bakit nagdoble? It's because they work with perseverance. And how can we say that they work with perseverance? Because they know that someday their master will return and see for himself kung ano ba yung ginawa nila. So, ano yung natin dito? Ano yung application natin? Good works are good success when we value its worth with urgency ba? With promptness, and persevere in doing it regardless of achieving reward in the future. So dito natin masasabi, di ba, na for our quality ba, for us to succeed ba sa design na binigay sa atin ng Diyos at sa talent na binigay niya sa atin, sa resources na binigay niya sa atin, ito muna ay kailangan nating pahalagahan at pagsumikapan ba na i-grow ito, na mag-mature ang bagay na binigay sa atin ng Diyos, regardless ba ng time ba? Kasi unang-una, hindi natin alam yung oras ba, hindi natin alam yung time kung kailan darating ang Panginoon. At hindi natin alam sa atin bang mag-invest ba sa binigay sa atin ng Diyos, kung ito ba ay dalago, ito ba ay mabumunga, ito ba ay magkukos ba sa atin ng comfort along the way. Yun. It doesn't matter ba kung ano yung mararanasan natin or ano ba yung naghihintay sa future natin. But what matters is that we persevere in our the goal of pleasing God and glorifying Him. Katulad natin sa ating sa ating pag-aaral o sa pagtatrabaho na we know we can please God when we study well. When we study well for God. Regardless kung halimbawa math yung subject na mahirap maunawaan, talagang pipigayin natin yung ating isip, huhingi tayo ng tulong sa iba, huwag naman yung kokopya, ganun. Or magtatanong tayo sa ating mga teachers ba para maunawaan natin. Yun, maunawaan natin. So that in the end, we know that its result is it will glorify God. So yun, ganun. Ganun yung perseverance ba na pinakita dito sa talinghagang ito, na regardless kung tayo ay mahirapan, regardless ba na kung ano yung mararanasan natin na discomfort ba, and mind you, alam natin hindi na tayo standard ng mga believers, di ba, na alam natin ang paghihirap ay common sa ating mga mananampalataya. But we still
need to persevere so that we will achieve success according to the standard of God. And for what ano ba, goal, the ultimate goal of our works, bakit tayo gumagawa ng mga mabuti sa ating kapwa? Bakit tayo gumagawa ng mabuti para sa Panginoon? Because our goal is found in Matthew chapter 25 verses 21 to 23. Sabi dito, his master said to him, "Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master." So, diba? This is the sweetest word na maririnig natin sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. Why do we work? Why do we persevere? Why do we suffer in life? Even though we do the right thing and we do good works, regardless na tayo ay tinutuya o pinipersecute, it's because we want to hear from God when we meet Him, "Well done, good and faithful slave." Kung ano man tayo. Estudyante ka, napalataya sa Panginoon, this is the sweetest word na gusto mo marinig sa Panginoon. "Well done, good and faithful student." Diba? We hear compliments sa mga tao sa mga loved ones natin, sa mga tao na pinapahalagahan natin, and napakasarap sa feeling, diba? Imagine God, who is the holiest of beings, who is the most powerful being in the universe, will say to you, will commend you, "Well done, good and faithful servant." So yun yung ultimate goal natin kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, kung bakit tayo nagsusumikap, kung bakit tayo gusto nating mag-succeed in life. Sabi dito, good works according to God's standard center in faithfulness, not fame nor fruitfulness. Hindi natin dito narinig sa verse dito, di ba? "Well done, good and famous servant." Hindi, di ba? Nor, hindi natin dito nabasa, "Well done, good and fruitful servant." But instead, what does God says? "Well done, good and faithful servant." So yun, what is the measure of good works according to God? It's faithfulness. When we are faithful to God in doing things, or na-fulfill natin yung kalooban ng Diyos sa atin, or yung design sa atin ng Diyos, God commends our work, regardless kung meron itong bunga na mabuti or masama sa ibang tao. What I mean is, sa ating pagsunod sa Panginoon, there definitely comes a time na tayo ay napapahiya. But that is not the measure of God's approval. Kapag sabi nga, di ba sa verse sa Acts na natinig natin, di ba, na sila ay inaresto, sila ay binugbog, sila ay pinagbawalan. Pero ano yung response ng mga believers that time? They were rejoicing because finally they shared the suffering that Christ has suffered when He was faithful to God. So yun, God is pleased when we are faithful to Him, regardless kung tayo ay napapahiya na ba, pinapahiya na ba ng ibang tao or pinapersecute. When we do the right thing and people people will put some obstacle or pahirapan tayo, that is persecution, and we know that persecution is a crown, is a crown to God for every believer. So yun, again, the measure of the quality of our good works does not depend on our fame, kung tayo ba ay kilala ba, or kung tayo ay mamunga or fruitful. But the ultimate measure is faithfulness. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. That the one who was given 5 talents, the one who was given 2 talents, the one who was given 1 talent, they all have the same equal fuel. Equal fuel ba ng kanilang pag-succeed, ng kanilang commendation sa Diyos, which is faithfulness. The one with 5 talents became faithful, kaya naging 10 talents in total ang kanyang investment. The other one, given 2 talents,
And then, naging faithful siya sa Panginoon. So, nagbunga na doble, naging 4 talents. The other one, which was not faithful and has a lot of excuses, hindi siya nag-succeed. So, yun. It's not the quantity that matters to God, but the quality, which is faithfulness. And ano pa yung sinabi dito ng Diyos bukod sa well done, good and faithful servant? Sabi dito, you were faithful with a few things, I will put you in charge of many things, enter the joy of your master. And tungtungan natin to sa Matthew chapter, sa next verses, verse 23, verse 28 to 29. Sabi dito, in continuation ba, after niya yung i-condemn yung unfaithful servant, sabi, therefore, take the talent away from him, dun sa unfaithful servant, and give it to the one who has 10 talents. For to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance. Ano sasabi dito ng Diyos? Yung faithful servant ng Diyos, merong reward galing sa Panginoon. Sa verse 23, we learn, di ba, that sa verse 21 and 23, we learn that we learn that there is a reward, sure reward mula sa Diyos sa ating faithfulness. The first one, verse 21 and 23, we will receive the reward of praise from God. Tayo ay i-commend, tayo ay pupurihin ng Diyos sa ating bang faithful na service para sa Kanya. And ano pa? The verse 20, sa verse 23, hindi lang praise galing sa Panginoon, but also promise. Ano yung promise dito? Since you were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. So promotion galing sa Diyos. Promise mula sa Diyos that God will promote, God will reward you further for your faithfulness. And ano pa? Lastly, future glory. Sabi dito, enter the joy of your master. Ano yung titukoy dito when we understand this deeper is you will be sharing God's reward in heaven, in His kingdom. And ano pa, dito sa verse 28 to 29, the one who is even more faithful to God, more will be given to him by God as a reward. And totoo sa ating buhay, di ba, na minsan sa ating buhay na tayo nagtiwala sa Panginoon at binigyan niya tayo ng katagumpayan. Yung tagumpay na binigay sa atin ng Panginoon, hindi lang nakasentro doon sa sa ginawa natin. But marami pa yung ibibigay sa atin ng Diyos. Na naalala ko nga yung kapatid ko sa Panginoon na siya ay talagang grabe yung paghihirap na dinanas niya sa kanyang pag-aaral sa kanyang doctorate degree. And then, nung nakapagtapos na siya this, I think January or February, na binigyan siya, ni-rewardan ng Diyos yung kanyang faithful na service and pagtitiwala niya sa Diyos. So, ano yung binigyan na reward sa kanya ng Panginoon? Una, nakagraduate siya, nakapagtapos siya ng doctorate degree niya. And then, ano pa yung nangyari na, yung kanyang thesis, yun yung naging best paper, hindi lamang dun sa hindi lamang dun sa class nila, but also sa internationally. Nakapunta pa siya sa ibang bansa na i-present niya yung kanyang thesis, and then nagkaroon pa siya ng reward na sabi niya nga na grabe yung faithfulness ng Diyos sa kanyang servant, na yun, yung ginawa niya is he became faithful and he became faithful sa Panginoon sa kanyang pag-aaral, and God gave him a reward na hindi lang doon na siya ay nakapagtapos, but also yung lahat ng kanyang work ba doon ay binigyan pa ng Diyos ng blessing. Baga, kung ang Diyos ay magbigay ng blessing, sobra-sobra pa sa dapat nating matanggap. And it only brings glory to God. So ganun, that is how God works. That is how God rewards our faithfulness.
And sabihin ko nga sa inyo na even din yung regalo ng salvation sa atin ng Panginoon is sobra-sobra. Kasi, di ba, we know that we are sinners before God, na ang kailangan lang natin, the moment that we realize na sinaktan natin ang Panginoon sa ating buhay dahil sa ating pagkakasala, na tayo lumapit sa Kanya, na ang tanging panalangin lang naman natin, ang tanging panalangin natin ay mapatawad sa lahat ng ating kasalanan at makasama niya sa langit. Ano yung sinagot ng Diyos noon sa atin? Tayo ay una, pinatawad niya. Sinagot niya yung dalangin natin na tayo mapatawad sa lahat ng ating kasalanan. At pangalawa, tayo ay niligtas na ng Diyos sa ating kapahamakan na resulta ng ating bilang punishment ng ating kasalanan. Hindi lang yun yung ginawa ng Diyos, but also He adopted us bilang kanyang mga anak, bilang kabilang sa kanyang kawal, at hindi lang doon, tayo ay naging kabahagi rin niya sa kanyang kaharian. So, di ba, ang Panginoon labis-labis magbigay sa atin ng labis-labis magbigay sa atin. He gives us more than what we ask for. And those things na binigay niya sa atin, unang-una, yun yung bagay na makakabuti sa atin sapagkat siya ay tunay na wise. He is the wisest of all. But also, lahat yung nabinigay ng Diyos, na binigay sa atin as a reward for putting our faith and remaining faithful to God is, is something that will glorify Him further sa ating buhay. Na ang nagiging result, di ba? We know that we know that those things are from God when we glorify Him, and also it will result na tayo ay lalo bang tumatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Again, I say to you that all faithful service to God receives His reward. And what are those rewards that we should desire from God? Is the praise of God, the promise of God, and the future of glory of God. I hope po na ito po yung gamitin natin na motivation sa atin ba, na kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nakapagtapos, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo ay nagtatagumpay sa ating buhay. It's because we want to hear from God. In other words, well done, good and faithful servant, enter the joy of your master. So yun lamang po. And as a conclusion, we have here na what we learned from our series is success in life is only achieved when a person submits to the right master, the Lord Jesus Christ. Another one, each believer has an important purpose of glorifying God in his or her life. All of us were given purpose of God to glorify Him forever. We succeed in life when we do His purpose with faithfulness. And lastly, God rejoices and surely will reward when we succeed in our life's purpose. So what should be our attitude? What should be our application regarding to this truth? First is, believe in the Lord Jesus Christ. Salvation and success in life will follow. Sa mga hindi pa po nakilala at hindi pa po fully sumusuray sa Panginoon, for you to succeed, first you must believe in the Lord Jesus Christ. Surely salvation will come, and true success in life will follow you. Ano pa? We must live out our purpose in life for His glory alone. We must remain faithful regardless of the circumstances of life. Regardless kung tayo ba ay pinapahirapan, pinapersecute ba, or pinagtatawanan, or paano man ang nangyayari sa atin, we must remain faithful to please God through our good works. And lastly, we must be hopeful, and we must fix our eyes on Jesus, the author and also the rewarder of our faith. So yun yung message po natin, that the true success in our life is faithfulness.
May each and every one of us make faithfulness as the fuel for us to arrive on the same goal, which is the will of God and the glory of God. So may God bless us and may God bless His Word. Tayo po ay magkaroon po ng panalangin. Lord God, nagpapasalamat po kami sa umaga po ito, sa salita mo po na napahayag sa amin. And tunay nga po, Panginoon, na magkakaroon lamang po kami ng purpose sa aming buhay kung ikaw po ang aming Panginoon na aming kinikilala sa aming buhay. Because our experiences and your word also testify to us that when we have masters or Lord other than you, kami po ay mapapahamak. So Lord, we come to you, Lord, and we thank you, Lord, sa pagliligtas na ginawa mo po sa amin, na hindi lamang po, Panginoon, ang kaligtasan ang naging sigurado sa amin, but also naging abot kamay din po namin ang katagumpayan na sa pamagitan mo lamang po, Panginoon, kami po ay makakaranas po at makakagawa ng mga bagay na tunay pong mabuti according po sa iyong biyaya sa amin. And we pray na maging fuel po sa aming buhay, Panginoon, ang iyong katapatan sa amin, that we grow sa amin pong faithfulness sa paglilingkod po, Panginoon, at paglapit po sa iyo. And that whatever happens, Lord, we pray that you will continue to guide us and give us wisdom all the way. And that we also pray, Panginoon, na sa aming buhay, malakaran po namin ang iyong salita, magamit po namin ang iyong salita upang ma-share din po namin ang iyong kabutihan sa iba at makakilala din po sila. And dinadaan ko din po, Panginoon, sa mga narito po, Panginoon, sa mga nakapagtapos na, sa mga magtatapos po ngayon, na sila po, Lord, ay gabayan mo po, bigyan mo po sila, Panginoon, ng tunay nga pong tagumpay na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, at magamit mo po itong avenue sa kanila upang hindi lamang po sila, Panginoon, magkaroon po ng katagumpayan, Panginoon, sa kanila pong buhay, but also magamit mo po sila bilang mga instrumento mo po upang lalo ka pa po mag-glorify. Bless this church, bless every member, Panginoon, and may each and every one of us desire to be faithful, Panginoon, sa paglilingkod namin po sa iyo. Salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless everyone. And let's patuloy po tayo sa ating pong pakikinig po at pagkikipag-fellowship with our